Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sading. Taong 1997, Aklan. Itong mga panahong ito, may isang maliit na panaderya itong si Sading. Pamilya lang nila ang namamahala roon, kaya hindi na sila kumuha pa ng mga trabahador na hindi naman nila kadugo. Ayon sa kanya, matagal na silang nasa ganoong larangan ng negosyo. May mga pagkakataong nalulugi sila, pero may mga pagkakataon namang katamtaman lang ang kita. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin nila ito sa kadahilan ng isa yon sa mga rason kung bakit nakakaraos sila sa pang-araw-araw. Yun din ang dahilan kung bakit napag-aral niya ang kanyang mga anak kahit walang-wala sila. Alam niyo, pinuno, misteryosong tao itong si Sading. Maraming tao sa lugar nila ang hindi naniniwalang panaderya lang ang kanilang negosyo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, yung namayapang ama nito, kilalang mamamatay noon ng aswang sa kanilang lugar. Nagtitinda rin yun ng bibingka, pero lingid sa kaalaman ng kababaryo nila, yun lamang pala ang prontang pagbabalat kayo nito para matakpan ang kanyang totoong pakay. Kung wala pang dumayong pangkat ng mga aswang noon sa kanilang lugar, hindi pa mabubunyag ang sikreto ng kanyang ama. Ayon pa kay Sading na, dahil din sa impormasyong yon, kaya namatay ito. Hindi na kasi kinaya ng tatay niya ang lahat ng sisi na dulot ng kanilang mga kakilala na kalaunay nagpahina sa kanya. Pagdating naman ng puntong binalot na yon ng isang matinding sakit, muli itong dinayo ng pangkat ng mga aswang para patayin. Hindi na ito nagawa pang mapigilan ni Sading sa kadahilan ng kabilin-bilin na noon ng tatay niya, huwag siyang makisali sa mga nangyayaring gulo sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa hindi pa siya handa, wala rin siyang sapat na kakayahan para makipagtagisan. Dahil sa ganoong rason, hinayaan niyang makita ang tatay niya na unti-unting pinapaslang ng mga nilalang. Nang mamatay na ito, nagpakunwari silang ibinauna nila ang lahat ng karunungan nito. Pinaniwalaan naman yun ng nakararami at pagkaraan ng ilang taon, nalimot na nga nito ang tungkol sa kanyang ama. Magmula noon, naging maingat na si Sading sa pagkilatis ng magiging kaibigan niya. Sinubukan niya rin noong magbigay ng tsansa sa kanyang mga kababata, pero alam niyang hindi niya yon mapagkakatiwalaan. Pagtungtong naman niya sa tamang edad, sa tulong ng kanyang mag-iina at mga tiyuhin, nagawa nilang maitayo ang panaderya na nagbigay ng kaginhawaan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Dahil sa negosyong yon, kaya muli silang natanggap sa kanilang lugar. Maraming sumubok na makipaglapit, pero tila bang naging sarado na ang puso at isip ni Sading para sa mga ito. Hindi naman kayang baliin ng kanyang mga tiyuhin ang kanyang pasya, gawa ng siya ang nakaisip ng ganoong negosyo. Kumbaga, ang mga taong yun pawang umaasa lang sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Mas lalo din silang nakaramdam ng ginhawa dahil sa dami ng taong tumatangkilik sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng iilan, kalakip ng pagtitinda niya ng mga tinapay ay ang palihim niyang trabahong ginagawa na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ayon kay Sading, hindi totoo na ang lahat ng karunungan ng kanyang ama ibinaon nila sa hukay nito. May mga bagay kasi siya noong itinabi
kagaya ng punyal at yung isang maliit na kahon na naglalaman ng mga talandro at anting-anting. Lahat yon nasa pangangalaga niya at ang nag-iisang taong nakakaalam nito, walang iba kundi ang kanyang asawa. Subok na niya kasi ang katapatan nito sa kanya. Magmula pa noong magkasintahan pa lamang sila. Sa pagpasok ng taong ito, abot na hanggang karatig lugar ang pagtitinda nila ng tinapay. Minsan yung mga tsuhi niya ang naglalakad, pero kadalasan siya lang ang naglalakad nito mag-isa. Mas pinipili niya pa kasi yung iwan sa panaderya kaysa naman maglako ng mga tinapay nila. Kapag kasi naglalako ang mga ito, hindi nila nauubos ang kanilang mga dala at ang masakla pa sa lahat, nakukulangan yung mga ibinabalik nilang pera. Sa katunayan, ilang beses na rin silang nag-away-away doon dahil lamang sa bagay na yon. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi naman niya maiwasang pagsalitaan niyo ng masama, pero araw lang noon ang itinatagal, bumabalik na sa normal ang lahat. Akala nga ni Sading, gano'n na lamang ang ikot ng kanyang buhay, pero habang tumatagal, napapansin niyang unti-unti na yung nagbabago. Kapag kasi nataong abutan siya ng dilim sa daan, pasimple siyang lumilihis ng landas para pumatay ng mga aswang. Nga pala pinuno, ipagpapauna ko ng ipaalam sa inyo, hindi isang albularyo o antingero itong si Sading. Isa lang siyang simpleng tao na nagmana ng mga karunungan para pumaslang ng mga aswang. Ayon pa sa kanya na, yung taglay niyang kaalaman parang kahawig ng samang kukulam. Habang tumatagal, mas lalo itong hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Tipong kapag hindi siya nakakapatay ng aswang, buong araw siya noong iritable tapos hindi mapakali. Minsan nga, inaabot din ng ilang gabing wala siyang tulog dahil sa hindi siya makaramdam ng antok. Dagdag pa ni Sading na noong nabubuhay din ang kanyang ama, ganon na ganon din ang nararanasan nito. Hindi niya mawari kung ano ang pinagmumula ng bagay na yon, pero malakas ang kanyang kutob na isa yon sa mga kondisyones ng libretang tangan niya. Kumbaga, para mabigyan siya ng sigla at dagdag kakayahan, kinakailangan niyang pakainin yon ng buhay ng aswang. Uunahan ko na rin kayo. Purong kanan ang gamit ni Sading. Bagaman may mga kapalit, alam niya sa kanyang sariling hindi ito napapanig sa kaliwa. Pagtatapat pa ni Sading pinuno, may eksaktong tawag sa kanila, pero hindi niya yun maaaring banggitin sa inyo. Sa liit na lang kasi ng mundo, hindi malabong matagpuan siya nung mga nilalang na may galit sa kanya. Balik tayo sa kwento. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas naman ang kanyang pagluwas sa kanilang baryo. Gamit ang kanyang lumang motorsiklo, matapang niyang tinahak ang daan patungo sa mga karatig baryo. Sa likurang bahagi din ng kanyang sasakyan, nakasabit doon ang kanyang paninda. Sinisiguro niya ring kaluluto lang nito para hindi siya magkaproblema sa kanyang mga suking araw-araw niyang kinikita. Isang hapon, habang binabaybay ni Sading ang kahabaan ng palayan, may nakasalubong siyang dalawang tao na kasalukuyang nag-aalis ng mga troso sa gitna ng kalsada. Wala siyang ideya kung papaano napunta ang ganoong bagay sa lugar na yon, pero base sa kanyang mga nakita, nasisiguro niyang pilit inaalis ng dalawa ang mga bagay na yon. Sa isip-isip niya, maaaring magtotorso ang mga ito, kung kaya't pinagtsatsagaan nila yung kunin.
Dahil sa marami pa ang nakaharang, nagdesisyon na siyang tumulong kesa maghintay. Sa pagbaba naman niya sa kanyang motorsiklo, dali-dali naman niyang tinawag ang dalawa upang maipagbigay alam sa mga ito ang kanyang mabuting intensyon. Kaya naman yung ginawa ni Sading. Dahil unang-una, armado yon ng patalim. Tapos ikalawa, hindi naman siya nito kilala. Nang marinig naman ng dalawang lalaki ang kanyang sinabi, tahimik lang naman yung nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Akala niya, magaan lamang ang mga trosong yon. Pero pagbuhat niya ng isa nito, halos hindi man lang niya yon mapaangat sa lupa. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang magulat, gawa ng yung dalawang lalaking nakita niya. Napakadali lang para sa mga ito na mabuhat ang ganoong kalaking troso. Matapos naman niya itong mapansin, sinubukan naman niyang buhatin ang iilan doong maliliit, pero hindi niya pa rin ito kayang pasanin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang hindi na niya maatim ang pagiging kaswal ng dalawa sa pagbubuhat, nagdesisyon na siyang lapitan ito para magtanong. Mga Manoy, mawalang galang na pero paano niyo nabubuhat ang mga trosong yan? Hindi ba kayo nabibigatan man lang? Ako nga, hindi makapasan ng isa eh. Tapos kayo parang hindi man lang nabibigatan sa mga yan. Nagtatakang wika ni Sading sa mga ito. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa kanilang mga ginagawa habang dahan-dahang ibinabaling ang paningin ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Sa pagtitigan naman nila, ngumisi lang naman ang mas nakakatanda sa dalawa habang sumasagot sa kanya ng, Magaan lang ang mga yan. Subukan mo ulit para malaman mo. Matapos naman itong makapagsalita, hindi naman niya maiwasang mataranta nang mapansin niyang walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig yung mga taong yon. Dahil dito, agad naman siyang bumalik sa kanyang sasakyan habang pasimpleng hinuhukay yung mga tinapay na kanyang dala. Dahil sa pagmamadali noon ni Sading, hindi na niya napansin yung mga tinapay na nalalaglag na sa lupa. Pagsilay naman ng dalawa sa kanyang ginawa, bigla naman yung umatungal, sabay sugod patungo sa kinaroroonan niya. Panay na rin ang ginagawa nitong pagmumura, habang galit na galit namang nagtatanong sa kanya ang isa sa mga ito ng, Hoy! Anong ginagawa mo? Ano yung kinakuha mo? Demonyo ka! Tumigil ka nga sa iyong ginagawa! Nang marinig naman ni Sading ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa paghuhukay hanggang sa nahawakan na niya ang kanyang punyal. Matapos naman niya itong makuha, agad naman siyang humarap sa dalawa kung saan doon niya nakita na papasunggab na yon sa kanya. Segundo lang ang naging pagitan noon nang malundagan siya ng isa sa mga ito, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Pagharap naman ni Sading sa nilalang, paulit-ulit naman siya doong nakiusap pero hindi siya nito pinakinggan. Makalipas pa ang ilang minuto, buong puwersa naman niyang tinulak ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang dumistansya yon sa kanya ng bahagya. Pagramdam naman niyang medyo lumuwag ng konti ang kaliwa niyang kamay, hindi na siya nagdalawang isip pa na itulak yon ng itulak hanggang sa nakawala na ito. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalo naman siyang pinagtulungan ng mga nilalang na yon. Yung isa nakadagan sa dibdib niya, habang ang isa naman kinaladkad siya.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, ramdam na ni Sading ang mga galos niya sa kanyang likod. Kaya siya noon nagtamo ng ganoong pinsala ay dahil sa mga matatalas na bato na dinadaanan ng kanyang katawan habang kinakaladkad siya ng nilalang. Ilang beses na rin siyang nagpumilit na magpumiglas pero hindi pa rin ito sapat dahil sa mapuwersang pagkakahawak sa kanya nung lalaking nakausap niya. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa talahiban, doon na niya sinubukang undayan ng saksak ang kasama nitong nakadagan sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang tumarak ang kanyang punyal sa balikat at binti nito. Nang akmang uundayan niya na yon ng saksak sa leeg, mabilis naman yung gumapang papalayo na siyang naging sanhi upang makabangon na siya ng bahagya. Pagsilay naman ng lalaking kumaladkad sa kanya, natatagain na niya ito. Bigla naman siya nitong binitawan, sabay takbo papalayo. Sa paglaho naman ng dalawa, mabilis namang bumalik ang katahimikan sa paligid niya. Dahil dito, pinili naman niyang wag na munang gumalaw sa takot na baka pinagmamasdan lang siya nito. Ang ginawa niya, dinukot yung libretang nakasuksok sa bewang niya, sabay usal ng mga buhay na salita. Yung ilan sa mga katagang yon, inihip niya sa kanyang katawan, habang yung iba naman, ibinulong niya sa hangin. Matapos naman niya itong gawin, maigi naman niyang pinagmasdan ng buong paligid hanggang sa unti-unti na niyang napapansin ang paghawi ng mga dahon ng talahib. Bagaman wala siyang ideya kung ano ang nasa likod nito, may kutob siyang yon ng dalawang nilalang na nagmamasid sa kanya. 10 minuto pa ang dumaan. Nakakarinig na nga siya ng mga pag-aangil hanggang sa may mga napapansin na siyang yapak na umiikot sa lugar na kinaroroonan niya. Pagramdam naman ni Sading na papasunggab na ang mga nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman niya itong pinaghahataw ng kanyang punyal, dahilan para masugatan ang isa sa mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, galit na galit naman yung humarap sa kanya habang dinidilaan ang mismong sugat nito. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na yun sa kanya, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang biglang mawala ng puwersa ang dalawa nitong binti. Pagluhod naman ito sa kanyang harapan, nagpumilit pa yung tumayo pero sadyang wala ng lakas ang mga paa nito para sumunod sa kanyang iniuutos. Hindi naglaon, bumagsak na rin ang dalawang balikat nito na siyang naging sanhi upang mabahala ang nilalang na yon. Nang mapagtanto naman itong wala na yung kawala, doon na ito nagsimulang humingi ng tulong. Sinubukan na rin siya nitong kausapin pero hindi naman niya ito gaanong pinakinggan. Pagngisi naman ni Sading sa nilalang na yon, natatawa naman siyang nagwika rito ng, "Hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ang kalaban mo?" "Pasensya ka na ha. Sadyang malas kayo sa araw na ito. Baliwala yung pagmamakaawa mo. Sa tingin mo kaya, kung ako ang nasa posisyon mo, kakaawaan mo rin ba ako?" Pagkalahad naman ni Sading sa mga katagang ito, agad naman niyang sinugod ang nilalang. Subalit nang akmang tatagain niya na yun sa ulo, bigla naman siyang pinigilan ng kasama nito. Pagsilay naman niya sa mga nangyari, buong tapang naman siya ditong nakipagbuno. Hanggang sa unti-unti na niyang napapansin ang paghina ng nilalang. Lingid kasi sa kaalaman nito na ang lugar na kanilang pinaglalabanan punong-puno ng mga pantigalpong usal. Hindi nila yon gaanong napansin
Gawa ng itinago ito ni Sading sa mga karunungang may kakayahang pababain ng presensya ng mga makapangyarihang salitang binibitawan niya. Dagdag pa niya na isa yon sa mga taktika ng kanyang ama noong kapanahunan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno ng nilalang na yon, dahan-dahan na ring bumagal ang kilos nito hanggang sa lumalim na ang kanyang paghinga na para bang hinihika. Kahit nasa ganung estado na ang nilalang, nagpumilit pa rin yung makipaglaban dahilan para magtamuyo ng iilang maliliit na pinsala sa katawan. Matapos naman yung gawin ni Sading, agad naman niyang itinarak sa lupa ang kanyang punyal, sabay upo sa mismong kinaroroonan nito. Kagaya sa nangyari sa kasama ng nilalang na yon, segundo lang din ang dumaan nang lumuhod ito sa kanyang harapan. Pagsilay naman doon ni Sading, minabuti naman niyang iligpit na ang mga nagkalat niyang gamit para makabalik na sa kanyang sasakyan. Bagaman buhay pa ang mga nilalang, ninais naman niyang hayaan na ito sa paniniwalang mamamatay din naman yon kalaunan. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa motorsiklo, agad naman niyang kinuha ang mga nagkalat niyang paninda, sabay patakbo nito patungo sa kabilang baryo. Dumudugo man ang kanyang likod, pinilit niya pa ring magmaneho para lamang hindi masayang ang mga dala niyang paninda. Isang oras pa ang lumipas, nang marating na niya ang lugar, nadatna naman niya ang kanyang mga parokyano na kanina pang naghihintay. Ganun pa rin naman ang naging ganap. Matapos niyang maibenta ang mga tinapay, agad naman siyang nagpatuloy sa kanyang paglilibot hanggang sa marating niya ang isang liblib na baryo. Malayo yun sa bayan, pero kahit madalang doon ang mga naninirahan, pinili niya pa rin yon ay daanan. Iisang tao lang kasi ang kinikita doon ni Sading, at yon ay walang iba kundi yung matandang si Tim Yong, ang pinakamagaling na manggagamot na kilala niya. Ayon sa kanya, kahit bihira niya lang yung bisitahin, hindi pa rin siya nito nakakalimutan. Malalim kasi ang ugnayan nito sa namayapa niyang ama, at mula noong kabataan niya, kilalang-kilala na siya nito. Pagsilay naman sa kanya ni Tim Yong, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagtatanong kung bakit noon lang siya napabisita. Alam naman itong napakaabalahin niyang tao, pero naniniwala ito na meron pa naman siyang libreng oras kahit papaano. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya doong humingi ng tawad habang ipinapaliwanag ang kanyang panig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Nabanggit na rin niya ang kanyang plano ukol sa kagustuhan niyang lumipol ng mga aswang hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Pagtatapat pa ni Sading na ilang buwan na niyang pinag-iisipan ng tungkol dito, kaya na may alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nadadala ng kanyang sariling emosyon. Nang marinig naman ni Tim Yong ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Wala akong magagawa sa gusto mong gawin, Sading. Anong magagawa ko dyan? Simula nung minana mo yan, ganyan na ang trabahong nakatadhana para sa'yo. Kagaya ng ama mo, papanaw ka sa aral na ipinasa sa'yo." Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding kagalakan. Sa isip-isip niya, suportado siya nito, kaya maaari niya yung lapitan sa oras na nagtamo siya ng matinding pinsala sa katawan. Maya-maya pa, upang makumpirma naman niya ang suportang ibinigay ng matanda,
seryoso naman siyang sumagot dito ng, "Ganun ba, Tay Timyong? Kung ganun ho, maaari ko kayong lapitan anumang oras. Ang bala ko ho kasi, dito ako sa lugar niyo pupunta kung sakali mang hindi umayon sa akin ang pagkakataon. Hindi naman ako duda sa kakayahang ibinili ng aking ama. Ang sa akin lang, iwasang magkaroon ng mataas na kumpiyansa. Kadalasan kasi, yun ang ikinakapahamak ng mga katulad natin eh." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumango lang naman ito habang humihigop ng hawak nitong kape. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan naman siya nitong pumasok sa loob ng bahay para malapatan ang mga sugat niya sa likod. Lumipas ang araw na yon. Naging maayos naman ang lahat. Dahil sa mga nangyari, iniwasan na muna niyang paglakuin ang kanyang mga tiyuhin. Sa isip-isip niya kasi, maaaring natunugan ng mga kasama nito ang kanyang trabaho. Wala man itong kasiguraduhan pero para kay Sading, mas mainam na ang nag-iingat. Sa loob ng halos ilang araw niyang paglalako, marami siyang nakasalubong na nilalang na hindi pangkaraniwan. Yung iilan sa mga ito kung hindi man kukulam, mga mambabarang. Siyempre alam naman ni Sading na masasama yon, pero pinipili niya pa rin huwag gumawa ng kasalanan sa mga ito. Kaya niya yun ginagawa ay upang mapagtuunan ng pansin ang mga aswang na kumakalat sa kanilang lugar. Naniniwala kasi siya, marami na ang bilang ng mga ito, kaya kinakailangan niya na yung bawasan. Dumaan pa ang isang linggo. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagmamasid. Matapos nun, may mga minarkahan na siyang lugar na kalimitang binibisita ng mga ito. Upang maisakatuparan naman niya ang kanyang plano, dapit hapon na siyang umalis sa kanila para maglibot ng tinapay. Ang ipinalusot niya noon sa kanyang tiyuhin, may lamay sa baryong pupuntahan niya. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga ito, kundi ang sumang-ayon. Nang mapansin naman niyang wala na itong pagdududa sa kanyang ginagawa, agad naman siyang umalis, bitbit ang 2 sisidla ng tinapay na naglalaman ng mga sandata. Sa maniwala kayo o hindi, 9 na gabing nakipaglaban itong si Sading, kung saan nasa humigit 18 aswang ang kanyang napatay. Yung 2 sa mga ito gabunan at pinuno ng isang angkan. Ayon pa sa kanya na, sa mga panahong yon, may mga pagkakataong nakakatanggap din siya ng malubhang pinsala. Ngunit dahil sa tulong ng albularyong si Timyong, hindi siya gaanong nahihirapan para paghilumi nito. Gaano man kasi kalalim ang kanyang sugat, isang gabi lang ang kinakailangan niyang tiisin para magkaroon yon ng pilat. Mabilis ding nawawala ang sakit nitong nararamdaman niya na siya namang naging pabor sa kanya. Dahil sa ganoong pangyayari, inakala ng mga kalaban niya, nagtataglay siya ng isang makapangyarihang mutya na may kaugnayan sa pagpapagaling. Halos ilang beses din yung sinubukang agawin sa kanya ng mga nilalang, pero sa kasamaang palad, hindi yon nagtagumpay. Bukod kasi sa hirap na silang matunton ang kinaroroonan ni Sading, naging imposible din para sa kanila na maunahan ito. Kapag kasi alam na nila ang eksaktong lokasyon ng pupuntahan niya, agad itong nagtatanim ng mga bitag, subalit sa hindi malamang dahilan, nagagawa itong mapansin ni Sading. Dahil dito, ang mga kalaban niya ang nahuhulog sa mga bitag na nililikha nito. Naging imposible din para sa mga aswang na sukulin siya, gawa ng may kakayahan siyang magtago sa mga anino.
Matapos naman nilang malaman ang mga kakayahan ni Sading, sinubukan naman nila itong kontrahin, ngunit palagi lang silang bigo. Magmula noon, iniwasan ng makipaglaban ng mga aswang sa kanya ng direktahan, sa halip pinili na lamang nitong maghintay sa kanilang lugar. Akala nila magiging ligtas sila sa lugar na yon, pero nagkamali sila. Kahit saang lugar pa man kasi sila magtago, sa oras na may marka na sila ni Sading, pupuntahan at pupuntahan sila nito, gaano man karami ang kanilang alagad. Napakahusay kasi nito sa pananambang at mga sorpresang pag-atake, kaya na may bago pa nila yun matunugan, kalahati na sa kanilang grupo ang namatay. Sa loob ng halos ilang buwan, hindi na mabilang ng mga aswang ang kanyang napatay. Yung iilan sa mga lahi nito, para makalayo sa kanyang mga kamay, nagsisimula ng lumipat patungo sa ibang lugar. Hindi naglaon, dahil sa mabilis na pagbaba ng kanilang bilang, tuluyan na ring nabura ang kanilang puwersa sa kabuuang lugar ng aklan. Nang mapansin naman yun ni Sading, nagpasya na siyang ipagpatuloy ang kanyang normal na pagtitinda ng tinapay. Magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, patuloy pa ring itinataguyod ni Sading ang kanyang mumunting panaderya na ilang taon niyang ginamit bilang pagbabalat kayo ng isang panadero na kumakatay ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang hindi naman nangangatay si Sading, no? Siguro maganda, panaderong pumapatay ng aswang na lang siguro, no? Pero yung kasi nakalagay na titulo eh. Well, hindi naman natin alam kung paano yung proseso na ginagawa ni Sading para mapakain yung tangan niya. Kasi nga, ang sabi rito sa kwento, hindi nagiging kampante si Sading, palaging mainiti ng ulo ni Sading kapag hindi siya nakakapatay ng aswang. So, hindi natin alam kung gaano kabrutal yung ginagawa ni Sading. Kaya, posible rin na pwedeng ganun, mangangatay siya ng aswang. Ang galing lang ng kwento na to. Kasi 'di ba, nakita ni Sading ng harap-harapan na pinatay yung tatay niya. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung pumatay doon hindi niya ginantihan? 'Di ba? Kasi meron silang angkan eh. Hindi lang kasi nabanggit eh. Parang maraming impormasyon na kulang sa kwento na to. Pero overall, nagandahan naman ako sa kwento kasi ang angas ni Sading. Isipin niyo, nagpapanggap siyang panadero o may-ari ng panaderya, pero ang totoo niyang pagkatao, pumapatay siya ng mga aswang. Galing nun. Ako naangasan ako pero syempre iba-iba tayo ng taste. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.